Oh. Aga nga po eh. Oh. She's back Oh. and ready for a meeting. Oh, ready for anything? Ready for anything pala, di interviewin mo, i-live mo siya. Ha? Tawagan. Hello? Can I talk to the United States Immigration? United States Immigration in LA? Yes. Is there any name Lisa Araneta Marcos being detained in the United States? Yes, yes. The First Lady of the Philippines. Is there any name in the United States Immigration being detained? Yes. Someone died. Yes. Already home? Okay, okay. Already in the Philippines. Okay, 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 okay. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Nasa Pilipinas na daw po siya. Wala po akong tinawagan doon. Joke lang yun. Pero nasa Pilipinas na daw po, sabi ni Vlogger Clear. Siyempre, naniniwala kami sa sinasabi ni Vlogger Clear. Kaya lang, ang buong Pilipinas ay hindi naniniwala. Pero ako, katulad ko, vlogger ako. O sinasabi ng iba, fake news ako. O fake news. Kung fake news sa sinasabi ko, na naniniwala akong nandito na si First Lady Lisa Araneta, pag sinabi kong nandito na si First Lady Lisa Araneta at tinawag mo kong fake news, ibig sabihin wala pa siya dito. Kasi sinasabi ko, base sa aking bolang kristal, asan yung bolang kristal ko? Ito. Base sa aking, ito mga vitamins ko to. Base sa aking bolang kristal, nakikita ko si Lisa Araneta ay nasa Pilipinas na. Yan. Pero dahil sinabi mong fake news ako, ibig sabihin wala siya sa Pilipinas. Di ba? Ganun yun eh. Di ba ang fake news, kabaligtaran ng hindi fake news. O, sinasabi ninyo mga DDS vlogger, fake news. O, sabi ng bolang kristal ko, si Lisa Araneta ay nasa Pilipinas na. Fake news ang bolang kristal ko. O, ibig sabihin wala pa siya dito. Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Hindi ko po alam kung magandang balita ito o hindi. Pero sa sinabi po ni VP Sara Duterte, parang ayaw na pong lumabas ni Pangulong Duterte sa kanyang detention cell o masasabi natin sa kanyang kwarto. Ano kayang kadahilan? Ito po kasi yung kinatatakot natin mga ka-reaction eh. Kasi may edad na po ang Pangulong Duterte. Ngayon, 80 na siya, 80 eh. Kailangan talaga niya ng assistance, kailangan talaga niya ng talagang tulong kada galaw niya. Kaya lang, kung ganito po ang balitang nanggaling mismo sa ating Vice President, parang nakakabahala na po no. Kaya ako, sa nangyayari pong ito, may positive impact sa legacy ng Pangulong Duterte dahil nakita po ng buong mundo kung gaano kamahal si Pangulong Duterte ng buong Pilipinas. At ito'y kailanman hindi mangyayari sa mga Marcoses. Kailanman hindi mangyayaring magiging bayani ang mga Marcoses. Pero ang Pangulong Duterte, buhay pa yan, bayani na yan. Nile-level nga kay si Rizal Diba? Pakinggan po natin ang sinabi po ni VP Sara dito na hindi ko alam kung bad news or good news. Ito po, pakinggan po natin ayaw na pong lumabas ng Pangulong Duterte sa kanyang detention cell o sa kanyang kwarto. Yan po ay isang nakakabahalang balita. Ito po, pakinggan po natin. Quick question about his movement. Is he allowed to go around? Yes, he is allowed, but he doesn't want to. He doesn't want to go around. Di ba? Malungkot po si VP Sarang ibinabalita niya na he doesn't want to go around. Alam po ninyo yon yung mga matatanda, kapag tumigil na, ayaw na nilang gumalaw, wala na silang pakialam, gusto na nilang, parang alam nyo na, sasabihin, enough, pagod na ako, ganyan. Parang ganun ganun ang pagkakaunawa ko na sana tatagan pa ng Pangulong Duterte para sa atin at makita pa natin siyang umuwi ng Pilipinas ng buhay. Umuwi ng Pilipinas ng buhay. Dahil ang ginawa po sa ating Pangulong Duterte ay isang hayagan, lantaran na kahinaan o pagiging weak leader ni Bobong Marcos. Kasi kung hindi ka weak leader, hindi mo gagawin yan sa isang former president. Kung hindi ka weak leader, hindi mo pababayaan na litisin o itapon mo ang isang former president kahit gaano pa kasakit ang pananalitang sinasabi niya yung awayang politikal.
kahit gaano pa kasalimuot yung awayang political ninyo ng isang tao, ay yan ay kapatid mo. Hindi mo pwedeng ipamimigay yan. At hindi mo pwedeng itatapon ng ibang bansa yan. Pakinggan po natin uli mga kareaksyon ha. Dito talagang nalungkot ako nung narinig ko po ito. Quick question about his movement. Is he allowed to go around? Yes, he is allowed, but he doesn't want to. He doesn't want to go around. So, I told him that. I told him that, can you just do what the doctor tells you? The doctor is telling you to use your muscles. Right. He's not even allowed to be in the wheelchair now because Are the there doctor wants him therapists or to. nurses coming in to help them out? Yes, there are. So, ayaw na raw po niyang lumabas. Ayaw na raw po niyang maglakad. Diba? Yan ay hindi magandang sinyales. Dahil pag ganyan po ang sinasabi ni VP Sara Duterte at parang maluha-luha po siya na kinukwento na ang kanyang ama ay ayaw nang lumabas sa kanyang kwarto, ay para sa akin lang po pasensya na po kayo. Ako nag-aalala rin, mahal na mahal ko po ang Pangulong Duterte, sobrang mahal na mahal ko po siya. Hindi po ako natutuwa sa balitang ito. Everyone's helping him out inside. That's good. But he said that if I go out, I'll go straight to the gates and go out. That's what he told me. I told him, You're not gonna go far then. Oh. Di ba nagbibiro na lang daw po siya kung lalabas daw po siya ay gusto niya dire-diretso po siyang lalabas ng kulungan. Ito po avail of your rights to go outside and walk. And then he said, no, I don't want to do that because I will walk to the gate. Mas malakas pa kasi yung background dito sa hindi ako makakita. Basta sinabi po niya dito, ayaw na raw po niyang lumabas at ayaw na niyang mag-ikot-ikot dyan sa kanilang facility. So, yan po ay isang, para sa akin pasintabi po. Yan po, ayaw ko po yung balita na yan. Ayaw ko po, kasi 80 years old na yan Kung meron kayong lola at lolo na 80 years old, umabot ng 80 years old, at may mga sakit, at mostly nakaiga, inaalalayan, at pag ang mga yan ay tumigil ng kumain at tumigil ng nawalang gana na sa buhay, sana wag naman pong gano'n ang nararamdaman ng Pangulong Duterte, no? Sana hindi naman depresyon ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pinagdadaanan. Sana itatagan niya. Sana maipaabot sa kanya na ang buong Pilipinas ay hinihintay siyang umuwi ng Pilipinas. At kasalukuyan, ang buong mundo, tayong lahat, ay ipinapakita natin sa DAHEY, sa ICC, na pakawalan nyo yan. Hindi nyo pakakawalan yan. Dahil mawawalan ng kredibilidad ng ICC. Pakawalan nyo ang aming Pangulo. Ibalik nyo sa Pilipinas yan. Dahil lang nagpadala sa kanya dyan, darating ang araw may mga mananagot at magbabayad. Darating ang araw ay may mga mananagot at magbabayad sa nangyari sa Pangulong Duterte. Darating ang araw kapag napatunayan na ang nangyari sa Pangulong Duterte ay isang kidnapping at illegal at hindi naaayon sa lokal na batas natin at sa batas ng international, ay siyempre alam naman natin na may mananagot dyan. Pero wag muna natin isipin yung mga mananagot o walang mananagot o merong mananagot. Ang gusto nating mangyari ay maibalik sa lalong madaling panahon ang Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Meron tayong judicial system dito na nagfa-function, pero sabi nga ni Boying, di ba? Ang judicial system ba natin dito hindi na nagpa-function? Di ba? Pakinggan po natin ito ano sinabi dito ni ito kasi totoo po ito totoo ito sinabi ni Madam ito Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Baliw! Nasa world stage si Pangulong Duterte ngayon. May pagkakataon na ang buong mundo ay maririnig ang boses ng Pilipino at maririnig nila kung bakit mahal ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Bongbong Marcos,
Binigay mo sa amin yung pagkakataon na yan na makikita ng mundo na nagkaroon ng President Rodrigo Roa Duterte na kung saan bawat Pilipino sa Europa ngayon ay nandun at hindi siya iiwan. Phenomenal President. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Baliw. Hoy, Bongbong Marcos, narinig mo yun? Wala kang kapanapanalo dito, baliw ka raw. Di ba? Ay, hindi ako nagsabi noon. Ang nagsabi noon si Madam, si Idol. Ha? Kapag nagkataon nito, naging presidente, si VP Sara at naging NTF kak na naman yan, si Ma'am Badoy, ay talagang lagas na naman, ubos na naman ang mga teroristang NPA. Di ba mga ka-reaction? O, baliw ka raw. Anong sagot mo doon? Ito, pakinggan po natin ito. Ito, nagmamagaling na to. Po, ni SOJ Boying Rimulya ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng isurrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Butuyan. Yusek Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest, no? Unang-una, nandyan yung Republic Act 9851. Teka lang, dito, nililinis po nila ang duming kanilang kinalat. Tinatry po nilang linisin yung pagkaka-aresto, pakinggan po natin. Dapat pong iakyat ang mga kasong ito sa korte. Yan po ang gagawin ng DOJ. Ann Soberano, Bomboracho. Yusek, good morning. Reaction lang din from the palace. Former presidential spokesperson Harry Roque said that he's no longer in The Hague at pino-formalize na lang daw po niya ngayon ang kanyang asylum process. Reaction po. Siguro po mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Hello? Bobo ka ba, ma'am? Tanong lang, ma'am, bobo ka ba? O alata na? Hindi, tanong lang kung bobo ka o hindi. Pauwiin mo dito si Harry Roque? Hindi, ano bang kaso ni Harry Roque dahil na-cite in contempt siya? Meron ba siya kaso? Meron ba siya nakasampang kaso? Magsasampa pa lang, ganun. Ang tanong, sino ka para utusan si Harry Roque na umuwi? Tanong lang yan. Nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo, galing sa kanyang bibig, ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom hearing. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Ma'am, since wala pa pong kaso laban kay Attorney Roque and wala na po siya sa The Hague, nagtatago na po siya ngayon, ano na lang po pwedeng gawin ng gobyerno? I-monitor po ba siya or makipag-coordinate kayo sa Interpol sa whereabouts niya? Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya maituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice, most probably blue notice. Pero isasangguni po muna natin sa DOJ kung ano po yung susunod nilang hakbang. Walang kaso eh. Paano mo yan ipapadampot sa ICC? Kasi ang lumilitaw po kasi dito, si Harry Roque, isa pong napakalaking tinik sa lalamunan nila kasi parang napahiya sila. Pagdating kay Harry Roque, wala silang magawa. Lumabas ng bansa, namasyal ng iba't ibang bansa. Wala lang. Tinatawanan-tawanan lang sila. Mantakin mo, iilan lang pala yung council ng ICC na si Harry Roque ay isa sa mga yun. Di ba? Paano uubra yung TRICOM dyan? Quadcom. Nilamon sila ni Harry Roque, ganun. Hindi sila umubra kay Harry Roque. Yan na sinasabi natin eh. Thank you, ma'am. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. May lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero na-deny, may information po ba yung palace dito? Ano po yung nakarating sa inyo? Wala po kaming ganung impormasyon na natanggap.
Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po Yun lang. nakarating about asylum. Walang nakarating sa amin. Di ba? Napauwi daw po siya mula sa Hong Kong. Di ba? Hindi duwag yan. Hindi duwag na napauwi mula sa Hong Kong, pinauwi mula sa Hong Kong. Uuwi talaga yan. Dahil hindi yan duwag, ihaharapin niya yan. Hindi yan weak leader. Kaya lang, ini-invoke lang niya yung kanyang rights, yung sa Article 59, na hindi na sinunod at sinurrender siya dun sa dahi. Sabi nga niya, magkakaroon ng komplikasyon yan pagdating ng araw. Di ba? Nilecturean na niya si Torre. Sinabihan niya si Torre, magkakaroon ng komplikasyon yan pagdating ng araw. Di ba? O hindi naniwala si Torre. O tingnan natin pagdating ng araw. Okay, thank you po. Follow-up question. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Sa hearing po kahapon ng committee ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po yung nagsalita, nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi Oo, po mastermind, tanong ko lang po kasi para zero po yung nag-utos. Ayun na lang po yung word. We have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Parang Sino po mafia yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Unang-una, Sabi niya, negative ang dating sa amin pagdating sa mastermind. Parang mafia ang dating. O ano ba bang nangyari? Ano nangyari? Hindi ba mafia move? Tanong lang, hindi ba mafia move ang nangyari? Ano yung nangyari? Basta na lang dinampot ni Torre, walang mastermind? Walang nag-utos kay Torre? Yung Interpol! Yung Interpol na sinunod ni Bobong Marcos. Di ba sinabi naman kung kung hindi isusuko ng isang presidente, ay walang magagawa ninuman. So ibig sabihin, sino yung mastermind? Si Torre. Hindi pwedeng si Torre ang mastermind. Di ba? Baka si Torre, may utak ba si Torre? Tanong lang. Torre, may utak ka ba? Tanong lang. Ako kasi tinatanong din ako minsan kung may utak ako eh. Sinabi ko lang, depende sa anong paniniwala mo kung may utak ako, wala. Di ba ganun yun? po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan Oo. ang tao, Oo. ang taong bayan, kung Oo. ano ba ang nangyari. Oo. Napaliwanag po kung ano yung batas Oo. at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming Teka lang, nasaan ba si Lisa Araneta? So yun muna ang ating pag-usapan. Nasaan si First Lady? Di ba akala ko nasa Pilipinas na, bakit hindi siya makapag-live-live? Di ba wala ka bang update dyan na Vlogger Claire? Vlogger Claire, wala kang update? Ayusin mo pagsasalita mo ha, bayad ka namin. Huwag ka masyadong pag-ganyan-ganyan dyan ha. O, anong update kay First Lady? Just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Nakita mo? Nakita mo siya? Dumating siya, nakita mo? Nakita mo in person? Dahil po, meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga Oh. po eh. She's back. Oh. Nagsay siya ng video. Pakita mo yung video. Ano yung video na yun? She's back. Ganun lang. She's back. Ganun. She's back.
Monday, anong araw ngayon? Ilang linggo na yung Monday na yon? Yung Monday na yan, kailan pa ba itong video na to? Monday. Nung 10, 24 na bukas. 10, 24, 14 days na, 2 weeks na. Wala pa rin live. Wala pa rin sign of presence. Yung mga picture, nakikita nila yung mga picture. Di umano, mga edited. Ako, hindi ako naniniwalang edited ang mga yun. Hindi ako eksperto. Naniniwala lang ako doon sa mga ekspertong nagsasabing edited. Bantagin mo, walang sandalan. Walang sandalan. First lady, walang sandalan. Imposible yan. Vlogger Claire, pag-iusap nga, interviewin mo siya. Walang sandalan yung upuan eh. Oh, anong gagawin natin ngayon? Katulad niyan, oh. Tingnan mo. Oh, tingnan mo, walang sandalan, March 23. Oh, kahapon daw yan. Oh, kahapon. Oh, wasan yung video niyan. Di ba? Oh, walang video, ganyan lang. Walang sandalan, nangayayat na siya. Oh, parang wala lang, oh. Oh, ayos ah. Pag-i-contact nga mga to kung sino-sino yung mga yan. Tanong nyo nga ako ito kung hindi. O, di ba? Palace challenge fake news peddlers to prove edited photo of Lisa. Bakit kayo, balat sibuyas? Di ba? Mag-live. Di ba, sa bagay, siguro mga 2 months, 3 months, makakapag-live na yan. Depende pa kung hindi siya busy. Busy kasi siya, kaya hindi siya makapag-live. Kaya kasi, ano inisip nyo eh. Oh. Na madaling araw. Dahil po, meron po siyang sinend sa aming video. Oh. Sa amin po. Oh. Na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na 5:58, nung sinabihan nila kayo na nasa Pilipinas na pero nasa LA pa, ganun. Tanong lang. Pag may nagtanong, nasa LA pa yan pero sabihin nyo nasa Pilipinas na, ganun ba? Tanong lang yan ha, ako hindi ko sinasabi nasa LA. Naniniwala ako nasa Pilipinas na yan. Nakakakain nga yan wala sandalan Ako hindi ko kayang kumain ng wala sandalan. Hindi ko nga kayang magtrabaho na ng wala sandalan Ayun ang sandalan ko, pang sports car. Ayan pang sports car yan nakikita yung sandalan ko? Pang sports car yan. Kasi nasa kotse talaga ako ngayon. Pero mga kareaksyon, nakikita po ba ninyo yan? Ayan po si Vlogger Claire nagsasabing nag-send daw ng video noong pang Monday, March 10. Hanggang ngayon wala pang live. Live, alam namin buhay pa yun, live, video, live. Aga nga po eh. She's back. And ready for a meeting. Ready for anything? Ready for anything pala, di interviewin mo, i-live mo siya. Ha? Tawagan. Hello? Can I talk to the United States Immigration? United States Immigration in LA. Yes. Is there any name Lisa Araneta Marcos being detained in the United States? Yes. The First Lady of the Philippines. Is there any name in the United States Immigration being detained? Yes. Someone died. Yes. Already home? Okay. Already in the Philippines? Okay. Okay. Thank you very much. Nasa Pilipinas na daw po siya. Wala po akong tinawagan doon. Joke lang yun. Pero nasa Pilipinas na daw po, sabi ni Vlogger Claire. Siyempre, naniniwala kami sa sinasabi ni Vlogger Claire. Kaya lang, ang buong Pilipinas ay hindi naniniwala. Pero ako, katulad ko, vlogger ako. Sinasabi ng iba, fake news ako. Fake news. Kung fake news sa sinasabi ko, na naniniwala akong nandito na si First Lady Lisa Araneta, pag sinabi kong nandito na si First Lady Lisa Araneta at tinawag mo kong fake news, ibig sabihin wala pa siya dito. Kasi sinasabi ko, base sa aking bolang kristal, asan yung bolang kristal ko? Ito. Base sa aking, ito mga vitamins ko to. Base sa aking bolang kristal, nakikita ko si Lisa Araneta ay nasa Pilipinas na. Yan. Pero dahil sinabi mong fake news ako, ibig sabihin wala siya sa Pilipinas. Di ba ganun yun eh? Di ba ang fake news kabaligtaran ng hindi fake news? Sinasabi ninyo mga DDS vlogger fake news.
Sabi ng bolang kristal ko, si Lisa Araneta ay nasa Pilipinas na. Fake news ang bolang kristal ko. Ibig sabihin wala pa siya dito. Sinasabi ko, nandito na siya sa Pilipinas. Sinasabi ninyo, fake news ako. Anong ibig nyo sabihin? Wala pa siya dito. Hindi ko nakasalanan yun. Hindi ko nakasalanan. Kasi ako, pinipilit ko, naniniwala ako kay Vlogger Clear na naririto na sa Pilipinas si Lisa Araneta. Pero dahil sinasabi ninyong fake news ako, ibig sabihin, nanggaling na sa yung mga nagsasabing fake news ako, ibig sabihin, wala siya dito. Tama ba yung aking explanation? Ang sinasabi ko, nandito na si Lisa Araneta. Ang sinasabi nyo, fake news ako. So, ibig nyo ba sabihin, wala pa siya dito? Kinaklaro ko lang yan. Nililinaw ko lang sa mga, hindi fake news. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. Demolition job? Hinahanap lang si Lisa Araneta, demolition job na? Ganun ba kababawa, Vlogger Clear? Hinahanap lang yung First Lady para malinawan ang buong Pilipinas na hindi totoo yung kumakalat na balita na siya ay nakadetain. O Tagalogin natin na siya ay nakakulong sa Amerika dahil nga si Tantongco ay nadedo. Condolences po sa mga pamilya ni Tantongco. Dahil si Tantongco ay nadedo, di umano ay nasabit siya. Di ba? Ngayon, kung talagang ako, sabi ko nga, naniniwala ako nasa Pilipinas na. Pero kayong nagsasabing ako ay fake news, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa akin na nasa Pilipinas na. Ibig sabihin, naniniwala kayo, nasa Amerika pa, Hindi, wag niyo akong tawagin fake news. Di ba? Para malinawan natin na nasa Pilipinas na si Lisa Araneta. Pero dito, mga ka-reaction, paano magiging demolition job ang isang haka-haka na sinasabi ng iba o ang isang balita na di umano si Lisa Araneta ay nasa Amerika pa? Para matigil ang sinasabi mong demolition job, Vlogger Clear, ipakita mo si Lisa. Physical. Video. Hindi pag na-video mo ngayong linggo na to, hindi tapos na. Tapos na yung istorya. Manahimik na kayo lahat. Nandito si Lisa. Fake news kayo. Akong hindi fake news. Kasi sinasabi ko nandito siya, pinipilit ninyo, nasa Amerika. Sinabi na nga ng bolang kristal ko, nasa Pilipinas na si Lisa Araneta. Pero kaya lang, sinasabi ninyo na fake news ako. So ibig sabihin, wala pa siya dito. Huwag mo sabihin fake news ako. Kung naniniwala ka nandito na si Lisa, hindi ako fake news. Pag sinasabi yung fake news ako, sinasabi ko nandito si Lisa, ibig sabihin, sinasabi nyo na wala si Lisa dito. Di ba? Pero ako, para mas maniwala ang buong Pilipinas, Vlogger Clear, na nandito na at ikaw ay hindi fake news. Ngayon, kapag napatunayan ng taong bayan, Vlogger Clear, na wala talaga dito si Lisa at ipinipilit mong umuwi na siya noong March 10 at wala naman pala siya dito, sinong fake news ngayon? Ngayon, kapag sumabog ang balita na siya ay nakakulong sa Amerika, sinong fake news ngayon? Tayong dalawa, Vlogger Clear, ang fake news. Kasi sinasabi mo, nandito na siya. O ganun din na sinasabi ko, nandito na siya. Kaya lang tinatawag akong fake news ng iba. O ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa akin, sinabi ko, nandito na siya. At hindi rin sila naniniwala sa yung sinabi mo, nandito na siya. So parehas tayong fake news. Ngayon, kapag napatunayan ng taong bayan na si Lisa ay wala pa siya dito, fake news ka. Fake news din ako. Di ba? Ganun yun. Kaya lang ako, para malinawan natin yan, Vlogger Clear, ilantad mo ang video na si Lisa ay kaut-utan dila mo. Ibig sabihin, na na tawag dyan, na interview mo. Para manahimik na sila na, pinakulong si Pangulong Duterte. Kaya pinakulong si Pangulong Duterte dahil unang nakulong si Lisa Araneta. Yan ang sinasabi ng tinatawag ninyong mga fake news. Hindi ako naniniwala sa kanila. Naniniwala pa rin ako kay Vlogger Clear na narito na si Lisa Araneta. Kaya lang, walang video. Problema yan, Lisa, Vlogger Clear.
Ano mo, green screen mo. Halimbawa, nasa Amerika siya, green screen mo. Ipakita mo nasa Malacanang siya. Madali lang naman yun eh. Di ba? Madali lang yun. Kaya lang, paano ka mag-green screen kung nasa kulungan yan? Di ba? Paano mo ganyan, hindi pwede yan. Oh. Di ba? Oh, tuloy mo yung tuloy mo yung salaysay. So wala pong katotohanan yun. Good morning po, Yusek. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. Oo. Natunto na po ba ng Palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Nakita po namin sa reaction ni FL, ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Ano ba yung proyektong pag-uusapan natin? Ano yung proyekto ng Pangulo? Di ba anong proyekto? Hindi pwedeng pag-usapan si Lisa. Hindi siya pwedeng pag-usapan. Pero pwedeng pag-usapan ng Pangulong Duterte. Ganon. Hindi pwedeng pag-usapan. Nasaan si Lisa? Nasaan si Lisa? Hindi pwedeng pag-usapan yun. First lady nga siya, di ba? Asawa siya ng Pangulo. Hindi siya pwedeng pag-usapan. Hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya. Oh. Sabi niya kanina, nag-send ng video. Ngayon, nakasama na niya. Magaling ah. Pagka-send ng video sa kanya, para sa kanya, nakasama na niya. Uy, Vlogger Claire, huwag kang magsisinungaling. Dahil baka mapatunayan natin, wala sa Pilipinas yan. O, di ba? Wala nang maniniwala sa'yo. Sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, Nakasama daw niya sa meeting ngayon. hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana nga po, magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Pero wala na pong planong magsampa pa po ng reklamo. Hindi po ganun ang ugali ni First Lady. Di ba? Hindi raw ganun ang ugali ni First Lady. Ano yung ugali niya? Ano yung ugali niya? Tinino, Yun nga lang binastos niya si BP Sara doon, di ba? Doon sa tarmac. Pasakay ng eroplano, di ba? Ganun ang ugali. Pero dito mga ka-reaction, mantakin po ninyo ha. Hanggang ngayon, March 10 pa dumating si Lisa Araneta di umano. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang naipapakita na tinatawag natin kanyang live. Wala pang pinapakitang live, mga ka-reaction. Puro mga picture na may nag-i-email sa akin ng mga sinasabi nila, di umano, parang, it seems like, hindi nila sinabing edited. It seems like edited. So mga ka-reaction, makikita po natin dito Makikita natin dito, talagang nahihirapan po. Nahihirapan po ang administrasyong ito na patunayan. Teka lang. Na nahihirapan ang administrasyong ito na ilabas ang Lisa Araneta. Nahihirapan sila, kaya nga wala Wala silang mailabas na picture, wala silang mailabas na video. Yung mga mainstream media tahimik. Di ba? Lilitaw at lilitaw ang katotohanan kung talaga nasaan si Lisa. Lahat po ng mga iba't ibang lugar ay very well represented po dito sa grupo namin. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Si Camille Villar daw, wala siya dyan. Pero ang kanyang mga ninuno, nasa Iloilo, di ba? Mga kapulisan, bigyan po natin ng magandang suporta ang ating mga local government. Magsumulat po tayo ng magagandang batas na tunay na magbibigay ng kapangyarihan sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government leaders para maitigil lahat ng mga nangyayaring krimen, para maitigil lahat po ng mga nangyayari para pagkalat ng droga
para sirain ang buhay ng ating mga kabataan. O, dahan-dahan ka dyan sa pagkalat ng droga. Kalat na, hindi mo alam. Wala kang alam, kalat na yung droga. Ah, hindi mo alam. O, sorry naman kung hindi mo alam. At pagdating naman sa ekonomiya, ay sa aking palagay naman, huwag na po tayo papasok sa mga illegal na mga industriya kagaya ng Pogo. Oo. Hindi po natin yan kailangan. Oo. Yung Pogo na yan, ang nangyari dyan, naging lahat po ng krimen Oo. ay nanggaling, maraming krimen ang nanggaling doon. Oo. Ang karahasan ay dumami dahil po sa Pogo. Kaya po tinanggal na po natin. May tunay po na solusyon dyan para sa trabaho at para sa ekonomiya. Ang solusyon ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa mga maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag nating gawing alyansa lamang nitong 11 na 11, 10. 11, 10 na lang. Hindi niya alam kung si Villar ay kasama pa nila. Sasabihin niya 10, 11. Oh. Ilan ba talaga yan? Nauubusan ka na. Maya-maya mag-isa ka na lang dyan. Ilan ba talaga? Aminin mo na, ilan pa natitira dyan? tao, 11 na kandidato Oo. na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Oo. Samahan niyo po kami. Oo. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po Oo. tayo at sama-sama. Alam mo kung bakit nag-imbestiga si Jaime Marcos upang iligtas kanya, Bobong Marcos. Kasi alam na ni Jaime Marcos kung saan patungo yung nangyari kay Pangulong Duterte. Illegal. Kidnapping. Ngayon, pagdating ng araw, ngayon pa lang, tinatrabaho na ng kapatid mo na linisin ka na niya. Hindi ka nga niya binabanggit dun sa mga tinatawag niyang mga architect sa pangyayaring yan. Pero ngayon, dahil sa nakikita ko, talagang pasalimut ang kalagayan ng Pilipinas. Iba na po, iba na yung mga pinagsasabi nila dun sa Senate hearing Iba na yung si Boying Remula na pwede magbago ang isip ng Pangulo, sinabi niya noong ganyan, pwede magbago dahil natututo. Nakakatakot po yan. Nakakatakot po yan mga kareaksyon. Anyway mga kareaksyon, bring home Lisa. Hindi. Nasa Pilipinas na po si Lisa Araneta base po sa ating impormasyon na nakalap pero wala pong naniniwala. Nasa Pilipinas na po si Lisa Araneta base sa ating impormasyon na nakalap na sinabi ni Vlogger Claire pero walang naniniwala. Anyway mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Shukran, God bless you all. Duterte, 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 Duterte.